Noong unang panahon, ang mundo ng mga tao at mundo ng mga halimaw ay konektado. Ngunit dahil sa panganib na dulot nito sa mga tao ay nilagyan nito ng boundary ng spirit world upang paghiwalayin ang dalawang mundo. Sa kasalukuyang panahon, ang 17 taong gulang na si Eugene ay nag-cutting classes at kasalukuyang nakatambay sa rooftop ng kanilang paaralan habang nagyoyosi. Dumating si Jenny at pinagalitan siya, na sinabihan na bumalik siya sa kanilang klase. Habang pabalik si Eugene sa klase, nakita niya si Kirino na binubuli ng mga salbaheng kaklase nila at agad niya itong tinulungan. Nakita ito ng kanilang guro at inakala na si Eugene ang nangbobuli. Nagalit ito at sinabing hindi kailangan ng kanilang paaralan ang isang katulad niya, ngunit dinedma lang ito ni Eugene at dumiretso pa uwi sa kanilang bahay. Nadatna ni Eugene ang kanyang ina na si Atsuko at tinanong nito kung wala ba siyang pasok. Sinabi ni Eugene na nainis siya kaya siya umuwi, kaya sinermonan siya ni Atsuko. Muling lumabas si Eugene at nakita siya ni Alfred na agad siyang tinawag upang hamunin ng rematch sa kanilang away. Binalaan ni Eugene si Alfred na mainit ang kanyang ulo ngayon, at kasunod ay nagbabag ang dalawa ngunit gaya ng nakaraan ay bugbog sarado na naman si Alfred. Kahit basag na ang mukha ay gusto pa rin makipaglaban ni Alfred ngunit umalis na si Eugene. Samantala sa ibang lugar, isang truck driver ang kasalukuyang inip na inip dahil sa tindi ng traffic. Isang misteryosong insekto ang biglang pumasok sa ilong nito at nagsimula itong magmaneho na parang kamote na walang pakialam sa dinadaanan niya. Habang papunta sa ramen house nina Jenny, napadpad ang isang bola sa dinadaanan ni Eugene at iniabot niya ito sa batang may-ari nito. Pumasok sa ramen house si Eugene at umorder ng ramen. Habang kumakain, dumating si Jenny at tinanong si Eugene kung bakit hindi nito sinabi sa kanilang guro na ipinagtanggol lang niya si Kirino, at sumagot ito na tinatamad siyang gawin yon. Sinabi ni Jenny na kung ayaw niyang makinig sa kanya ay mas mabuti pang mawala na siya. Habang pauwi si Eugene, dumating ang truck driver na pinasukan ng insekto at binangga ang lahat ng nasa daanan nito. Agad na tumakbo si Eugene at sinagip ang bata ngunit nasagasaan siya ng truck. Kasunod ay tumayo si Eugene at nakita niya ang duguan niyang katawan na sinusubukang i-revive ng mga medic. Dumating si Jenny sa pinangyarihan ng insidente at tila hindi niya napansin si Eugene. Nang isara ang pinto ng ambulansya ay tumagos ito kay Eugene, at dito niya napagtanto na siya ay patay na. Dumating si Charlene at ipinakilala ang kanyang sarili na isang Shinigami. Inilabas niya ang isang card na naglalaman ng impormasyon tungkol sa personalidad ni Eugene at sinasabi dito na siya ay isang taong bayulente na maraming bisyo. Sa ospital, napag-alaman ng dalawa na nasa maayos na kalagayan ang batang iniligtas ni Eugene at kaunting sugat lamang ang tinamo nito. Kasunod ay sinabi ni Eugene na handa na siyang mapunta sa impyerno, ngunit ipinaliwanag ni Charlene na hindi niya siya dadalhin doon. Sinabi niya na dahil sa kabayanihan ni Eugene, may ibang pakay ang spirit world para sa kanya. Biglang nagbago ang kapaligiran at napapunta sila sa spirit world. Sakay ng isang bangka, naglakbay sila papunta sa kaharian ni Haring Enma. Pagdating nila doon, inabutan nila ang anak ni Haring Enma na si Jericho na pinipili ang mga kaluluwa na mapupunta sa langit at impyerno. Matapos ipakilala ang kanyang sarili, ipinaliwanag ni Jericho kay Eugene na muli siyang bubuhayin ito at bilang kapalit, ay magtatrabaho siya bilang isang spirit detective ng spirit world. Ipinakita niya ang isang insekto na nagmula sa mundo ng mga halimaw at sinabing bilang isang spirit detective, kailangan niyang imbestigahan kung bakit ito pumunta sa mundo ng mga tao. Tinanggihan ito ni Eugene at sinabing magiging masaya na ang lahat ngayong namatay na siya. Umalis si Eugene at naiwan si Jericho na hindi makapaniwala sa kanyang desisyon. Samantala, dumating si Mr. Valdez sa isang kasino na kanyang pagmamay-ari upang tagpuin si Don Paquito. Napag-alaman na si Don Paquito ang nagbenta ng napakalaking sinkhole sa kanilang syudad kay Mr. Valdez. Tinanong ni Don Paquito si Mr. Valdez kung bakit niya nagustuhan ang malaking butas sa lupa na ito. At sinabi ni Valdez na ang butas na ito ang daan papunta sa mundo ng mga halimaw. Sa kagustuhan na makumbinsi si Eugene, iminungkahi ni Charlene na pumunta sila sa kanyang lamay upang malaman ang totoong saloobin ng lahat. Pagdating ni Eugene sa labas ng kanilang bahay, nakita niya ang mga gagong bully na muling binubuli si Kirino. Kinuha ni Kupal ang perang pang-abuloy sana ni Kirino kay Eugene at eksaktong dumating naman si Alfred na sinapok ito.
Inawat siya ng kanyang mga tropa at paiyak na hinamon si Eugene ng isa pang rematch kahit patay na ito. Sa loob ng bahay, naroon ang kanyang ina na tulala at si Jenny na nagdadalamhati. Naroon din ang batang kanyang sinagip na nagpasalamat sa kanya. Nakita ito ni Eugene at tila naantig ang kanyang puso. Pagdating ng hapon, nag-usap sina Atsuko at Jenny tungkol sa masasayang alaala nila kay Eugene. Naikwento rin ni Jenny na nung araw na mamatay si Eugene ay nag-away sila kaya labis ang kanyang kalungkutan. Niyakap siya ni Atsuko at sinabing balewala yon kay Eugene. Habang nagdadalamhati ang dalawa ay pinagmamasdan sila ni Eugene. Kinagabihan ay pinuntahan ni Eugene si Jenny at pinahid ang kanyang luha. Tila naramdaman nito ni Jenny na agad na nagising at tinawag ang pangalan ni Eugene at kasunod ay nagmadali siyang umalis papunta sa bahay nito. Habang tinatanaw si Jenny, sinabi ni Eugene kay Charlene na gusto na niyang mabuhay, na ikinatuwa nito at umalis upang gawin ang preparasyon. Nang mga oras ding iyon, muling pinagtripa ng mga bully si Kirino at pinagtulungang bugbugin ito. Tinangka ng isang kupal na sunugin si Kirino ngunit dumating ang isang insekto at pumasok ito sa tenga nito. Kinontrol nito ang katawan ni Kirino at nilabanan ang mga bully. Sa gitna ng labanan ay nabuwal ang isang motor at tumagas ang gasolina nito. Dumaloy ito papunta sa lighter na nagdulot ng pagsabog ng motor at nagkaroon ng isang malaking sunog. Narinig ito ng grupo ni Alfred at agad na tinungo ang pinangyarihan kung saan nakita nila si Kirino na wala na sa sarili. Inatake sila ni Kirino at pumalag naman ang grupo ni Alfred. Samantala sa bahay ni Eugene, habang pinagmamasdan ni Atsuko ang kanyang anak, napansin niya na hindi na ito namumutla at mainit ang katawan nito. Ngunit sa kasamaang palad, nadamay sa sunog ang kanilang bahay. Agad na kinontak ni Jericho si Eugene upang mailigtas ang kanyang katawan. Pagdating ni Jenny, nalaman niya mula kay Atsuko na nasa loob pa ng bahay ang katawan ni Eugene kaya agad itong pumasok upang iligtas siya. Agad siyang sinundan ni Eugene at sinabihan na umalis at kalimutan na ang kanyang katawan, ngunit hindi siya naririnig nito. Nawala ng malay si Jenny dahil sa usok at kasunod nito. Bumagsak ang isang nasusunog na poste na agad namang nasambot ni Eugene gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Hiniling niya kay Jericho na tulungan siyang iligtas si Jenny at muli nitong binuhay si Eugene. Nakaiwas sila sa poste at ligtas na nakalabas ng bahay. Bilang isang spirit detective, inatasan siya ni Jericho na pigilan ang mga insekto na kumakalat sa syudad. Samantala, ang grupo nina Alfred ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban kay Kirino. Nang ma-corner nito si Alfred, dumating si Eugene at iniligtas siya, kasunod ay nawalan nito ng malay. Tinangka ni Eugene na kausapin si Kirino ngunit maging siya ay inatake nito. Sinabi ni Jericho na kailangang magmadali ni Eugene na maalis ang insekto kay Kirino dahil kung hindi ay tuluyan itong magiging halimaw. Upang magawa ito, itinuro ni Jericho kay Eugene na i-focus ang kanyang espiritual na enerhiya sa isang parte ng kanyang katawan, ngunit hindi alam ni Eugene kung paano ito gawin. Nang sandaling iyon, naging halimaw ang ilang bahagi ng katawan ni Kirino na nagkaroon ng mahabang kuko at muli nitong inatake si Eugene. Sa gitna ng paglalaban ay nagawa niyang ipulupot si Kirino gamit ang kable at binanatan nito ng suntok, ngunit walang epekto ang kanyang mga pisikal na atake dito. Hinabol siya ni Kirino at nabutas nito ang isang LPG tank, na kalaunan ay napadikit sa apoy at sumabog. Tumalsik ang dalawa at sa kabila nito, nakatayo pa rin si Kirino at paika-ika na lumakad papunta kay Eugene. Tumayo si Eugene at ginamit ang isang bike upang pigilan si Kirino at sinabihan niya ito na labanan ang insekto. Tumulo ang luha nito at bumalik sa normal ang kanyang kamay, ngunit agad ding bumalik ang kontrol ng insekto. Nagawa ni Eugene na patumbahin ito at sinabing ililigtas niya si Kirino. Sa wakas ay nagawa niyang gamitin ang kanyang espiritual na kapangyarihan at palayasin ang insekto na agad niyang dinampot at dinurog. Muling nagkamalay si Alfred at nakita niya si Eugene na pasan ang sugatang si Kirino. Kinaumagahan ay dumating si Eugene sa ramen shop kung saan naroon ang kanyang ina at si Jenny, na hindi makapaniwala na buhay siya. Balik sa spirit world, inihayag ni Jericho kay Charlene ang kasunod na misyon ni Eugene, ang bawiin ang mga artifact of darkness mula sa mga halimaw na kumuha ng mga ito. Subalit ng mga sandaling iyon, inatake ni Vincent, Dennis, at Goki ang mga nasabing halimaw upang nakawin sa kanila ang mga artifact of darkness.
Nakuha ni Vincent ang Conjuring Blade, si Dennis ay ang Mirror of Darkness, at ang Rapacious Orb naman kay Goki. Anong gentle? Matapos mamatay dahil sa isang aksidente, muling binuhay si Eugene ni Jericho upang maging isang spirit detective. Sa kanyang unang misyon, matagumpay niyang natalo ang kalaban na insekto ngunit hindi pa niya lubusang namamaster ang paggamit ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa isang parke sa syudad ng Seraye-Shiki, si Goki na nagbalat kayong tao ay kasalukuyang nakaupo sa isang bench habang hawak ang Rapacious Orb. Biglang nahimatay ang mga bata sa parke at hinigop ng bola ang mga kaluluwa ng mga ito. Samantala, si Eugene ay kasalukuyang nasa spirit world at nagsasanay sa paggamit ng ray gun ngunit hindi niya ito maiputok. Sinabi ni Jericho na kung hindi niya ito matututunang gamitin ay wala siyang pag-asa na matalo ang tatlong halimaw na nagnakaw ng mga artifact of darkness. Nakita nila sa monitor ang mga batang naging biktima ni Goki at pagdating nila sa ospital, sinabi ni Charlene kay Eugene na kailangan nilang mabawi ang mga kaluluwa ng mga bata mula kay Goki upang mailigtas ang mga ito. Nagpasya si Eugene na umalis at hanapin si Goki ngunit binalaan siya ni Charlene na hindi niya ito matatalo sapagkat hindi pa niya kayang gamitin ang ray gun. Naroon din sa ospital na yun sina Alfred at ang kanyang mga tropa at nang palabas na sina Eugene at Charlene ay tinanong ni Alfred kung paano natalo ni Eugene si Kirino. Sinabi nito na ginamit niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang tapusin ang insekto na pumasok dito. Hindi naniwala si Alfred at tinanong kung nababaliw na ba ito, kasunod ay hinatak ni Charlene si Eugene upang umalis. Tinanong ni Alfred ang kanyang mga tropa kung sino ang babaeng kasama ni Eugene ngunit sinabi nila na hindi nila ito nakita. Sa daan, ikinwento ni Charlene na si Goki ang pinakadelikado sa tatlong mga halimaw sapagkat kumakain ito ng kaluluwa ng tao partikular na ng mga bata. Makalipas ang ilang oras ng paghahanap ay hindi pa rin nila matagpuan si Goki. Sinabi ni Charlene na marahil ay itinatago nito ang kanyang enerhiya kaya hindi nila ito mahanap. Nagpasya si Eugene na kumain muna sapagkat nagutom siya sa paghahanap kay Goki. Pagdating niya sa ramen house, sinalubong siya ng batang kanyang iniligtas upang muling magpasalamat. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na si Masaru at nang kumustahin siya ni Eugene, sinabi ng ina nito na natatakot sila sapagkat maraming mga bata ang nahihimatay sa lugar kung saan sila nakatira. Agad na tinungo ni Eugene ang lugar at nakita niya si Goki na naglalakad palayo hawak ang Rapacious Orb. Sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa isang bodega ng mga sasakyan. Nakita niya ang orb na nasa lupa at nang kukunin niya ito ay inatake siya ni Goki, na ngayon ay isa ng ganap na halimaw. Tumakbo si Eugene upang makaiwas sa mga atake ni Goki ngunit inabutan siya nito at binato ng motor. Sinubukan niyang labanan ito ngunit hindi niya kaya ang lakas ni Goki. Sa di kalayuan, nakita ni Eugene si Dennis na kasalukuyang pinapanood ang kanilang laban. Nagpatuloy ang pagtutuos ng dalawa ngunit sadyang napakalakas ng halimaw at hindi niya kayang tumbasan ang pisikal na lakas nito. Nagtago sa mga sasakyan si Eugene at sinubukan na gamitin ang ray gun ngunit palyado pa rin ito. Umatake si Eugene at sinuntok sa mukha si Goki ngunit hindi ito umubra at sinakal siya nito. Dumating si Masaru at sinigawan ang halimaw, dahilan upang mabaling ang atensyon nito sa kanya at ginamit ang Rapacious Orb upang kunin ang kanyang kaluluwa. Nang kakainin na ni Goki ito, dinampot ni Eugene ang isang wrench at isinalaksak sa bunganga ng halimaw at kasunod ay pinutukan niya ito ng ray gun sa bibig. Tuluyang natalo si Goki at bumalik ang mga kaluluwa ng mga bata sa kani-kanyang katawan kabilang na ang kay Masaru. Kinabukasan, habang naglalakad si Alfred, nakita niya sina Eugene at Charlene at nagpasya siyang sundan ang mga ito. Ikinwento ni Eugene kay Charlene na habang naglalaban sila ni Goki ay nakita niya si Dennis na nanonood sa di kalayuan. Sinabi ni Charlene na taglay ni Dennis ang Mirror of Darkness na may kakayahang ibigay ang anumang kahilingan ng may hawak nito. Idinagdag niya na magagamit lamang ang kapangyarihan ng salamin tuwing full moon kaya dapat na mabawi agad nila ito. Kalaunan, habang naglalakad si Eugene ay nakasalubong niya si Dennis at agad niya itong sinundan. Dumaan si Dennis sa isang flower shop upang bumili ng bulaklak, at patuloy siyang sinundan ni Eugene hanggang sa makarating sila sa isang ospital. Nakita ni Eugene si Dennis na pumasok sa isang kwarto at muli niya itong sinundan.
Lumitaw si Dennis sa kanyang likuran at sinabi na ibabalik niya ang Mirror of Darkness pagkatapos niya itong gamitin. Tinawag si Dennis sa pangalang Shuichi ng kanyang ina na kasalukuyan palang nakaratay sa ospital. Natuwa ito sapagkat inakala niya na si Eugene ay kaibigan ng kanyang anak. Sa labas ng ospital, ipinaliwanag ni Dennis na 17 taon na ang nakakaraan, nasugatan siya sa isang matinding labanan kaya pumunta siya sa mundo ng mga tao upang magtago. Pumasok siya sa sinapupunan ng isang babae at kalaunan ay ipinanganak siya. Ang babaeng iyon ang kanyang naging ina na nagpalaki sa kanya. Subalit nagkaroon ito ng malubhang karamdaman at mayroon na lamang isang buwan upang mabuhay, kaya nais ni Dennis na gamitin ang salamin upang hilingin na gumaling ito. Narinig ito ni Alfred na nagtatago sa halamanan. Kalaunan, habang kumakain si Eugene ng ramen ay bigla siyang tinawag ni Charlene at sinabing may mahalaga siyang sasabihin. Ipinaliwanag ni Charlene na ang Mirror of Darkness ay kinukuha ang buhay ng kung sino man ang humiling dito, kapalit ng katuparan ng kanyang kahilingan. Paalis na si Eugene nang biglang sumulpot si Alfred at sinabi sa kanya na hindi niya dapat tulungan ang isang halimaw. Pinatabi siya ni Eugene ngunit hinabol niya ito hanggang sa makarating sila sa ospital. Eksaktong full moon ng gabing iyon, at habang ang ina ni Dennis ay nahihirapan sa kanyang karamdaman, sinimulan niyang gamitin ang Mirror of Darkness. Hiniling niya na gumaling ang kanyang ina at nabalot ng enerhiya ang buong kwarto. Dumating ang dalawa at sinubukan ni Eugene na pumasok sa kwarto ngunit pinigilan siya ni Alfred. Itinulak niya si Alfred at pumasok sa loob. Napapunta si Eugene sa dimensyon kung saan naroon si Dennis at sinabihan itong huwag ituloy ang kanyang kahilingan sapagkat malulungkot ang kanyang ina kapag nawala siya. Kinausap ni Eugene ang salamin at sinabi na ibibigay niya ang kalahati ng kanyang buhay para kay Dennis. Dahil dito, hinigop ng salamin ang kalahati ng buhay ng dalawa at pagkatapos ay nahulog sila sa loob ng kwarto. Tumayo si Dennis upang tingnan ang kalagayan ng kanyang ina na ngayon ay mabuti na ang pakiramdam. Hinagkan siya nito at sinabi ni Dennis na hindi niya iiwan ang kanyang ina. Nasaksihan ito ng dalawa at tumayo si Eugene na inakit si Alfred na umalis. Sa kanilang paglabas, humingi ng tawad si Alfred sapagkat nagkamali siya ng pagkakilala kay Dennis. Sinabi ni Eugene na hindi niya naubos ang kanyang ramen kanina at inutusan si Alfred na ilibre siya. Pumayag naman si Alfred at sinabayan sa paglakad si Eugene. Samantala, sa mansyon ni Don Paquito, naroon ang kapatid ni Vincent na si Micaela na kasalukuyang bihag ni Paquito. Pinaso niya ito gamit ang baga ng kanyang tabako, dahilan para tumulo ang luha nito na naging tears of ice. Tuwang-tuwa si Paquito sapagkat malaking pera ang katumbas nito, sabay tadyak sa kulungan ni Micaela. Iniabot niya ang tears of ice sa isa niyang tauhan at inutusan nitong ibenta ito. Napag-alaman na si Micaela ay ipinambayad sa kanya ni Mr. Valdez kapalit ng napakalaking sinkhole sa kanilang syudad. Naiwan ang isa pa niyang tauhan na nilapatan ng lunas ang sugat ni Micaela at sinabing tutulungan niya itong makatakas. Nang tanungin ni Micaela kung bakit, sinabi nito na mayroon siyang kapatid na babae na kasing edad nito. Sa isang abandonadong warehouse, ang conjurang blade na may kakayahang ibigay ang ninanais na kapangyarihan ng may hawak nito ay ginamit ni Vincent at hiniwa ang kanyang noo. Dahil dito, nagkaroon siya ng Dragon Eye na kanyang ginamit upang hanapin ang kanyang kapatid na si Micaela. Hinalughog niya ang syudad at sa kanyang paghahanap, natagpuan niya ang isang kotse na naglalabas ng malayalong aura at agad niyang pinuntahan ito. Hinabol niya ang kotse at kasunod ay hinati ito sa gitna. Napag-alaman na ang sakay nito ay ang tauhan ni Paquito na ibebenta ang Tears of Ice. Nagalit si Paquito nang malaman na inatake ng isang halimaw ang kanyang tauhan at ninakaw ang Tears of Ice kaya agad niyang tinawagan si Mr. Valdez. Sinabi niya kay Valdez na ayaw niyang maging problema ang mga halimaw kaya ibabalik na niya si Micaela at babawiin na niya ang sinkhole. Humingi ng paumanhin si Valdez at sinigurado niya ang kaligtasan nito mula sa mga halimaw. Kasunod ay inimbitahan niya ito sa kanyang isla. Pagkatapos ay tinawag ni Valdez ang Tuguro Brothers at sinabing may ipapagawa siya sa mga ito. Anong gentle? Wala akong pakialam sa Reagan mo, Eugene. Supot ka pa, Eugene.
Matapos matalo si Goki at ibigay ang kalahati ng kanyang buhay para kay Dennis, nabawi ni Eugene ang Rapacious Orb at Mirror of Darkness mula sa mga ito. Tanging ang Conjuring Blade na lang ang natitira na nasa mga kamay ni Vincent. Upang makuha ito, inatasan ni Jericho si Eugene na pasukin ang mansyon ni Don Paquito. Sinabi ni Jericho na dahil ang lahat ng mga inaatake ni Vincent ay mga tauhan ni Paquito, malamang na ito na ang kanyang kasunod na target. Binalaan niya si Eugene na mag-ingat sapagkat hindi nila alam kung anong kapangyarihan ang nakuha nito mula sa Conjuring Blade. Eksaktong dumating naman si Vincent na inatake ang mga tauhan ni Paquito at kasunod ay kinumpronta siya ni Eugene. Hiningi ni Eugene ang blade ngunit tumanggi si Vincent na ibigay ito. Nagsimula silang maglaban ngunit dahil sa bilis ni Vincent ay nadaig siya nito nang hindi man lang binubunot ang kanyang espada. Samantala, si Don Paquito ay pumunta sa isla ni Mr. Valdez sakay ng kanyang helicopter. Pagdating niya ay malugod siyang tinanggap ni Valdez at sinabi ni Paquito na may isang halimaw na inatake ang kanyang tauhan at ang kutob niya ay si Micaela ang pakay nito. Sinabi ni Valdez na huwag siyang mag-alala at siya na ang bahala dito. Itinulak ng mga tauhan ni Paquito ang kulungan ni Micaela upang dalhin ito sa mansyon. Sa loob ng mansyon, napag-alaman na si Valdez ay may isang uri ng pasugalan para sa mayayaman na walang magawa sa pera. Pinaglalaban nila ang mga halimaw at pumupusta dito ang mga bilyonaryong magsusugal. Ipinakita ni Valdez kay Paquito ang isang arena kung saan maghaharap ang isang halimaw at si Toguro. Sa pagsisimula ng laban, ginamit ni Toguro ang 30% ng kanyang lakas at tinapos ang halimaw sa isang suntok lamang. Nagulat si Paquito sa lakas ni Toguro at sinabi ni Valdez na siya ang magiging bodyguard nito. Kasunod ay dinala nila si Micaela sa isang kulungan ngunit nang alisin nila ang cover nito ay wala na ito dito. Sa labas ng mansyon, si Micaela ay tinulungan ng isang tauhan ni Paquito na makatakas. Subalit nang pasakay na sila ng helicopter, sinalubong sila ng nakatatandang kapatid ni Toguro at inatake ang tauhan ni Paquito. Binaril nito si Toguro ngunit wala itong epekto at kasunod ay tuluyan siyang tinapos nito. Umiyak si Micaela na lumikha ng maraming tears of ice na ikinagalak ni Paquito. Tinanong niya si Valdez kung sino ang dalawang nilalang na umatake sa kanyang mansyon. Sinabi ni Valdez na delikado ang mga ito kaya idinagdag niya sina Carazo at Bowie bilang mga bodyguard niya. Samantala, si Vincent ay binisita ni Dennis at hiningi ang Conjuring Blade dahil nagamit na niya ito. Bilang kapalit, sinabi ni Dennis na mangangalap siya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Micaela, ngunit tinanggihan siya ni Vincent. Kinabukasan, sinabihan ni Charlene si Eugene na kailangan niyang mag-training kay Master Jeremiah upang matalo niya si Vincent. Narinig ni Alfred ang kanilang usapan at sinabi nitong sasama siya sa kanila. Sa isang liblib na lugar sa kabundukan, agad na tinungo ng tatlo ang templo ni Master Jeremiah. Matapos bumati ni Charlene, lumapit si Alfred at sinabing gusto rin niyang mag-training. Tinanong ni Jeremiah kung bakit nais ni Alfred na mag-training at sinabi nito na gusto niyang lumakas upang maging karapat-dapat na rival ni Eugene. Sinabi naman ni Eugene na kahit kailan ay hindi niya ikinonsiderang rival si Alfred at nagsimulang magtalo ang dalawa. Nagalit si Jeremiah at sumigaw ito na nagpatalsik sa dalawa. Pagkatapos ay tumalikod ito at pinasunod ang dalawa upang simulan ang pagsasanay. Nagsimula ang kanilang training sa pamamagitan ng pag-focus ng enerhiya sa dulo ng daliri sa isang spike habang nakatiwarik. Hindi ito kinaya ni Eugene at tinanong niya kung para saan ba ang pagsasanay na ito. Sinabi ni Jeremiah na ang isang kagaya ni Eugene ay hindi ito maiintindihan at sinabing mararamdaman na lang niya ang epekto nito. Nagalit si Eugene at sinabing pumunta siya dito upang lumakas, kaya sinabihan siya ni Jeremiah na atikihin siya. Umatake si Eugene ngunit hindi ito tumama at madaling naiwasan ni Jeremiah ang mga atake nito. Sinabi pa nito na ang ganitong uri ng pakikipaglaban ni Eugene ay hindi uubra kay Vincent, kaya umatake ulit si Eugene na muling naiwasan ni Jeremiah at sinipa ito. Sa kasunod niyang pag-atake, nagawa niyang kopyahin ang teknik ni Jeremiah at napahanga niya ang matanda, ngunit sinabi nito na huwag siyang maging kampante at magsanay muna bago siya magreklamo. Lumabas si Eugene at nakita niya si Alfred na hinahampas ng kahoy na espada ang isang malaking bato. Sinabi ni Charlene na kailangang mahati ni Alfred ang batong iyon bilang kanyang training.
Dumating si Jeremiah at sinabing kung hindi mag-iingat si Eugene ay malalampasan siya ni Alfred, at kasunod ay hinatak niya ito upang bumalik sa training. Samantala, sa ilalim ng napakalaking sinkhole, napag-alaman na mayroong laboratorio si Mr. Valdez kung saan gumagawa sila ng daan papunta sa mundo ng mga halimaw. Habang pinagmamasdan ni Toguro ang portal, tinanong siya ni Valdez kung sa palagay ba niya ay magtatagumpay ito. Sumagot ito na patuloy niyang tutulungan si Valdez upang mabuo ang portal dahil gusto niyang pumunta sa mundo ng mga halimaw sapagkat masyado na siyang malakas para sa mundo ng mga tao. Matapos ang 2 linggong pagsasanay, hindi pa rin makontrol ni Eugene ang kanyang espiritual na enerhiya. Tinanong siya ni Jeremiah kung ano ang dahilan niya kung bakit gusto niyang lumakas, at sinabi niya na gusto niyang talunin si Vincent. Sinabi ni Jeremiah na masyadong mababaw ang kanyang dahilan at dahil dito ay hindi niya matatalo si Vincent. Lumabas si Eugene upang manigarilyo at nakita niya si Alfred na patuloy pa rin sa paghampas sa malaking bato. Kahit duguan na ang kanyang mga kamay ay hindi pa rin sumusuko si Alfred na mahahati niya ang malaking bato. Naisip niya ang kanyang mga kaibigan na inatake ni Kirino at sinabi niya sa kanyang sarili na kung hindi niya kayang protektahan ang mga mahalaga sa kanya ay hindi siya tunay na lalaki. Muli siyang kumuha ng espada at determinadong hatiin ang bato. Nang paluin niya ito ay matagumpay niya itong nahati gamit ang kanyang spirit sword. Hindi makapaniwala si Alfred at nagbunyi siya sa kanyang pagtatagumpay. Matapos itong masaksihan ay muling bumalik si Eugene sa pagsasanay. Sa ika-20 araw ng kanilang training, matagumpay na na-master ni Eugene ang pagkontrol ng kanyang espiritual na enerhiya. Nakita ito ni Jeremiah at sinabing napabilib siya nito. Idinagdag niya na nakikita na niya ngayon ang determinasyon kay Eugene at sinabihan ito na pumunta sa labas. Dito ay ipinaliwanag niya kung para saan ang naging pagsasanay ni Eugene at sinabing ito ay para magawa niyang palakasin ang kanyang ray gun. Kasunod ay inutusan niya si Eugene na gamitin ang kanyang ray gun at sa pagkakataong ito, naging mas malaki at mas malakas ito. Ipinutok niya ito sa langit at tumagos ito sa mga ulap. Nakita ito ni Toguro na labis na natuwa na ikinagulat ng kanyang kapatid. Nang hapon ding iyon, naramdaman ni Jeremiah ang enerhiya ni Toguro. Pinuntahan niya si Eugene at sinabing may ibibigay ito sa kanya. Sinabihan niya ito na patuloy pa siyang magiging malakas ngunit darating ang panahon na makakatagpo siya ng nilalang na mas malakas sa kanya. Kapag dumating ang panahong iyon, kailangan niya itong tanggapin at ilagay ang pag-asa sa kasunod na henerasyon gaya ng ginawa ni Master Jeremiah. Idinagdag pa niya na ang pagsasakripisyo ng mga mahahalagang bagay o tao kapalit ng kapangyarihan ay hindi tunay na lakas, bagkus ito ay isang kahinaan. Nangako naman si Eugene na palagi niyang tatandaan ito habang siya'y nabubuhay. Kasunod ay inilabas ni Jeremiah ang kanyang Spirit Wave Orb at ibinigay ito kay Eugene. Pagkatapos ay sinabi nito na tapos na ang training ng dalawa at maaari na silang umalis sa kanyang templo. Bago umalis ang dalawa ay sinabi nila na babalik silang muli upang mag-training at kasunod ay tuluyang nang nagpaalam sa kanilang master. Nang gabing iyon, si Jeremiah ay nakaupo sa loob ng kanyang templo at tila may hinihintay. Bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Toguro. Napag-alaman na ang dalawa ay dating magkakampi noong mga bata pa sila. Sinabi ni Toguro na tumanda na si Jeremiah habang sinabi naman ng huli na walang nagbago sa itsura ni Toguro makalipas ang 50 taon. Matapos malaman na naipasa na ni Jeremiah ang kanyang kapangyarihan kay Eugene, sinabi ni Toguro na wala na siyang silbi para sa kanya at dapat na siyang mawala. Pinalaki ni Toguro ang kanyang katawan at mabilis na tinapos ang kawawang si Jeremiah. Nang mga oras na iyon, si Eugene ay kumakain ng ramen sa shop ni na Jenny. Nang paalis na si Eugene ay naghanda na si Jenny upang isara ang kanilang shop, ngunit paglingon ni Eugene ay bigla itong nawala at nakita niya si Vincent na bitbit si Jenny. Hinabol siya ni Eugene habang si Charlene naman ay ipinaalam kay Alfred ang nangyari. Sa lungga ni Vincent, nagulat ito sa biglang pagsulpot ni Eugene na bigla siyang inatake. Nagsimulang maglaban ang dalawa at tila nakakalamang si Vincent dahil sa kanyang pambihirang bilis. Ginamit ni Eugene ang kanyang espiritual na enerhiya na muntik nang hindi maiwasan ni Vincent. Nagsimulang magseryoso si Vincent at ginamit na ang kanyang espada ngunit naiwasan ito ni Eugene at itinira ang kanyang ray gun sa mukha ni Vincent na naiwasan din ito.
Sa muli nilang pagsasalpukan ay pinigilan sila ng rose whip ni Dennis na dumating upang uatin ang dalawa. Sinabi niya kay Eugene na ang kumidnap kay Jenny ay ang nakatatandang kapatid ni Toguro na nagbalat kayo bilang si Vincent upang pag-awayin sila. Napag-alaman din niya na ang kapatid ni Vincent na si Micaela ay kasalukuyang bihag ni Mr. Valdez at naroon ang mga ito sa Kabiko Kuri Island na pag-aari nito. Napagtanto nila na kaya binihag si Jenny ay para papuntahin sila sa isla ni Valdez at napagdesisyonan nila na pumunta dito. Humingi ng tawad si Eugene kay Vincent at sinabing ililigtas nila ang kapatid niya. Nang papunta na sila sa pier, biglang sumulpot si Alfred at sinabing sasama siya sa kanila. Sinalubong sila ng isa sa mga tauhan ni Mr. Valdez at sinabing inaanyayahan sila nito sa kanyang isla at kasunod ay pinasakay sila sa isang barko. Matapos mag-training kay Master Jeremiah, tinanggap ni Eugene ang Spirit Wave Orb mula rito habang si Alfred naman ay matagumpay na nagamit ang Spirit Sword. Upang mailigtas sina Jenny at Micaela, nagpasya ang grupo ni na Eugene na pumunta sa Kubikukuri Island. Habang nangyayari ang mga ito, si Jeremiah ay pinuntahan ni Toguro at tinapos ang buhay nito. Hindi muna ito sinabi ni Jericho kay Eugene sapagkat ayaw niyang mawala ang focus nito sa kanyang misyon. Habang bumibiyahe ang koponan ni Eugene sakay ng barko ni Mr. Valdez, napag-alaman nila mula sa isang tauhan nito na ibabalik nila ng ligtas si Jenny kung matatalo nila ang koponan ni Toguro. Ipinaliwanag ni Dennis na napag-alaman niya na si Valdez ay may isang uri ng pasugalan kung saan pinaglalaban nila ang mga halimaw at malamang na isasali sila dito kaya sila inimbitahan. Sa Kubikukuri Island, sinabi ni Valdez kay Paquito na kahit kailan ay hindi pa siya natatalo sa sugal. At bilang patunay, nilagyan niya ng 5 bala ang isang baril at pagkatapos ay pinaikot ang barrel nito. Itinutok niya ito sa kanyang ulo at kinalabit, ngunit hindi ito pumutok. Pagkatapos ay sinabi niyang kumbinsido siya na hindi rin siya matatalo sa labanan ng koponan ni Toguro at Eugene. Dumating sa isla sina Eugene at pagdating nila sa isang runway, sinabi ni Vincent na hanggang doon na lang ang pagsama niya sa kanila at mabilis na umalis. Nagpatuloy sina Eugene hanggang sa marating nila ang isang garahe ng mga eroplano. Habang naglalakad sila ay biglang hinawakan ni Carazo ang buhok ni Dennis na agad namang umatake. Sinabi ni Dennis kina Eugene at Alfred na mauna na sila at siya na ang bahala kay Carazo. Ibinunyag ni Carazo na alam niya na si Dennis ang malupit na taong lobo na ikinabigla nito. Kasunod ay umatake si Carazo at nagsimulang maglaban ang dalawa. Samantala, sa paghahanap ni Vincent kay Micaela ay nakaharap niya si Bowie na dala ang kanyang malaking palakol. Sa mansyon naman ni Mr. Valdez, naroon si Paquito at ang iba pang mga bilyonaryo na nagsimulang magpustahan kung sino ang mananalo sa pagitan ng koponan ni na Eugene at Toguro. Sa pagpapatuloy ng labanan ni na Dennis at Carazo, nagawa ni Dennis na igapos si Carazo gamit ang kanyang rose whip ngunit pinasabog ito ni Carazo. Tinanong nito kung hanggang kailan makikipaglaban si Dennis sa kasalukuyan niyang anyo habang patuloy niyang inaatake ito ng kanyang invisible na bomba. Pinalibutan niya si Dennis ng maraming bomba na pinasabog naman ito gamit ang rose petals. Kasunod ay itinira ni Dennis ang isang rosas kay Carazo na tumusok sa kamay nito. Dahil sa tinamong sugat, nagalit si Carazo at inatake ng sunod-sunod si Dennis. Matapos ang kanyang atake ay hinanap niya kung nasaan si Dennis, na bigla namang sumulpot sa kanyang likuran at ngayon ay isa ng taong lobo. Muling umatake si Carazo at ginamit naman ni Dennis ang kanyang Ojigi plant upang pigilan ito. Nagsimulang umatake si Dennis gamit ang kanyang mga halaman at tuluyan niyang nahuli si Carazo. Ngunit sa kasamaang palad, unti-unting nalanta ang mga halaman ni Dennis dahil nauubos na ang kanyang enerhiya. Dahil dito, nagawang makawala ni Carazo at inatake si Dennis. Tuluyang naubos ang enerhiya ni Dennis at bumalik ito sa kanyang anyong tao. Desperadong matalo ang kalaban, sumugod si Dennis at hinawakan ang kamay ni Carazo, ngunit nagawa pa rin itong atakihin si Dennis. Isa-isang pinasabog ni Carazo ang mga braso at binti ni Dennis at nang tatapusin na niya ito, tumatawang tinanong ni Dennis kung alam ba niya ang tungkol sa Seed of the Death Plant.
Ipinaliwanag ni Dennis na ito ay isang parasitikong halaman na maaaring tumubo sa katawan ng isang nilalang, at kaya niya itong utusan na tumubo ng mabilis at wasakin ang katawan ni Karaso. Napagtanto ni Karaso na sa simula pa lang ay plano na ni Dennis na taniman siya ng Seed of Death plant, at ngayon ay kasalukuyan itong kumakalat sa kanyang katawan. Unti-unti nitong sinira ang kanyang katawan at sa utos ni Dennis, tuluyang tinapos ng halaman ang buhay ni Karaso. Balik kay Vincent, sinabihan niya si Bowie na umalis sa kanyang dadaanan ngunit hindi ito umalis. Dahil dito, sumugod si Vincent na sinabayan naman ni Bowie gamit ang kanyang malaking palakol. Nagtagaan ang dalawa at parehas nilang tinamaan ang isa't isa. Binato ni Vincent ang kanyang espada kay Bowie na sinundan niya ng malupit na combo hanggang sa mahati niya ang handle ng palakol nito at masira ang kanyang armor. Dahil dito, tuluyang hinubad ni Bowie ang kanyang mabigat na armor na pumipigil sa kanyang napakalakas na enerhiya. Muling naglaban ang dalawa ngunit ngayon ay wala ng epekto ang espada ni Vincent kay Bowie. Nagpatuloy ang kanilang labanan hanggang sa tamaan ni Bowie si Vincent ng isang malakas na suntok at napatalsik ito. Sa pag-aakalang natalo na niya si Vincent, akmang aalis na si Bowie ngunit muling bumangon si Vincent at pinunit ang manggas ng kanyang damit. Tinanggal niya ang benda sa kanyang braso at tumambad ang marka ng isang dragon. Inilabas ni Vincent ang kanyang Black Dragon Spirit Technique habang si Bowie naman ay naghanda sa pag-atake nito. Itinira ni Vincent ang dragon at sinubukan itong pigilan ni Bowie, ngunit hindi niya kinaya ang kapangyarihan ng Black Flame Dragon at tuluyan siyang sinunog nito. Subalit ang paggamit ng teknik na ito ay nagdulot din ng matinding pinsala sa kamay ni Vincent. Hiniling ni Bowie na tapusin na siya ni Vincent ngunit tumanggi ito at sinabing ayaw niya nang inuutusan siya. Nalungkot ang mga pumusta kina Karaso at Bowie kabilang na si Paquito dahil natalo ang mga ito, ngunit sinabi ni Mr. Valdez na huwag silang mag-alala sapagkat mayroon pang main event. Sa patuloy na paghahanap nina Eugene at Alfred kina Jenny at Micaela, nagdesisyon silang maghiwalay upang mabilis na mahanap ang mga ito. Samantala, nagising si Jenny sa isang kulungan kung saan naroon din si Micaela. Nag-usap ang dalawa at ipinaliwanag ni Micaela na ang dumukot kay Jenny ay mga halimaw na inutusan ni Mr. Valdez. Hiningi niya ang kamay ni Jenny at nang makita na ito ay may sugat, agad niya itong pinagaling gamit ang kanyang kapangyarihan. Nagulat si Jenny at sinabi ni Micaela na siya ay isa ring halimaw. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang isang tauhan ni Valdez at nakita si Jenny na namimilipit sa sakit. Agad niya itong nilapitan upang tingnan ngunit agad siyang binanata ni Jenny at hinedlock, at kasunod ay nawalan siya ng malay. Dinampot ni Jenny ang keycard at pinakawalan si Micaela, ngunit tumanggi itong sumama kay Jenny sa takot na baka mapahamak ito gaya ng nangyari sa naunang tumulong sa kanya. Sinabi naman ni Jenny na hindi siya aalis doon nang hindi siya kasama at sa huli ay nakumbinsi din niya itong sumama sa kanya. Lingid sa kanilang kaalaman, habang tumetakas sila ay nakita sila ni Valdez sa CCTV. Sa patuloy nilang pagtakas ay nakita nila ang isang anino kaya agad silang nagtago. Inabangan ito ni Jenny at agad na sinuntok ito sa yag balls ngunit ito pala ay walang iba kundi si Alfred. Napaiyak sa sakit si Alfred ngunit nang makita niya si Micaela ay tila na love at first sight ito at nawala ang sakit na nararamdaman. Tinanong niya si Jenny kung sino ang babaeng ito at agad niyang ipinakilala si Micaela kay Alfred. Nagulat si Alfred at sinabing siya ang babaeng hinahanap nila at nagpunta siya doon para lamang iligtas siya. Sa paghahanap nila ng exit, itinuro ni Alfred ang isang pinto at binuksan ito ni Jenny gamit ang keycard. Pagbukas ng pinto ay tumambad sa kanila ang isang halimaw na nakakulong pala dito. Agad silang kumaripas ng takbo at hinabol sila ng halimaw hanggang sa marating nila ang isang malawak na silid. Nadapa si Micaela ngunit iniligtas siya ni Alfred at tinadyakan si Jenny upang iligtas rin. Sinubukan ni Jenny na agawin ang atensyon ng halimaw gamit ang isang tubo at nang makuha niya ito ay ibinigay niya ang tubo kay Alfred. Tumakbo sina Jenny at Micaela at binuksan ang alarm upang isara ang mga shutter at kasunod ay tinawag si Alfred upang sumunod sa kanila. Tumakbo si Alfred at nagawa nitong dumausdos palabas bago tuluyang magsara ang shutter. Muli silang tumakbo at narating ang isang lugar kung saan hinarap sila ng nakatatandang Toguro.
Sinabi ni Jenny na ito ang kumidnap sa kanya kaya nagalit si Alfred at pinalo si Tandang Toguro ng tubo ngunit wala itong epekto. Inasar pa nito si Alfred at sinabi kay Micaela na may isa na namang mamamatay dahil sa kanya. Samantala, ang sugatang sina Dennis at Vincent ay nagkita at nagpatuloy sa kanilang paghahanap kay Micaela. Sa patuloy na paghahanap ni Eugene, narating niya ang arena kung saan kinausap siya ni Valdez at sinabing ibabalik niya si Jenny kung matatalo niya si Toguro. Lumabas si Toguro at bilang pang warm-up ay ginamit niya ang 30% ng kanyang lakas. Sinabi nito na gusto niyang makita ang kapangyarihan na binigay sa kanya ni Jeremiah, na ipinagtaka naman ni Eugene kung paano niya ito nalaman. Na-hype ang mga sugarol at pumusta ng bilyon-bilyon kay Toguro, kasunod ay dumating ang isang tauhan ni Valdez at sinabi sa kanya na bukas na ang lagusan papunta sa mundo ng mga halimaw na kanyang ikinatuwa. Matapos matalo nina Dennis at Vincent sina Bowie at Carazo, magkahiwalay na hinarap nina Eugene at Alfred ang Toguro Brothers. Samantala, ang mga halimaw na insekto ay nagsimulang lumabas mula sa lagusan na binuksan ng grupo ni Mr. Valdez. Nagsimula ang labanan sa pagsugod ni Eugene kay Toguro ngunit hindi umubra ang mga suntok nito. Nagsimulang umatake si Toguro at sa kabila ng malaking katawan nito ay maliksi nitong binanatan si Eugene, dahilan upang masira ang kapaligiran na nagresulta sa pagbagsak ng isang poste sa kinaroroonan ni Don Paquito. Samantala, si Alfred ay patuloy na sinasalag ang pag-atake ni Tandang Toguro hanggang sa tuluyan siyang tamaan nito. Binato ni Jenny ng fire extinguisher si Tanda at dahil dito, napalipat ang atensyon nito sa kanya at tinangka siyang atikihin. Ang sugatang si Alfred ay naalala ang kanyang mga kaibigan at dahil dito ay nagkaroon siya ng lakas para gamitin ang kanyang spirit sword at hinati ang katawan ni Tandang Toguro sa maraming piraso. Inakala ni Alfred na natalo na niya si Tanda ngunit nang tumalikod siya ay inatake siya nito at muling nabuo ang katawan ni Tandang Toguro. Samantala, patuloy ang pagdami ng bilang ng mga insekto at nagsimula na itong lumabas mula sa sinkhole. Nakita ito ni Jericho at agad nitong nilagyan ng barrier ang sinkhole upang pigilan ang mga insekto. Kasunod ay pinuntahan niya si Mr. Valdez upang kumprantehin ito. Tinanong niya kung ano ang pakay nito sa pagbubukas ng lagusan at sinabi ni Valdez na gusto niyang muling pagdugtungin ang mundo ng mga tao at halimaw. Kasunod ay hinamon niya si Jericho sa isang pustahan at sinabing kung mananalo ang koponan ni Eugene ay isasara niya ang lagusan. Ngunit kung mananalo ang koponan ni Toguro ay aalisin ni Jericho ang barrier. Sinabi naman ni Jericho na kahit manalo sina Eugene ay kayang-kaya naman ni Valdez na buksan ulit ang lagusan, kaya sinabi ni Valdez na ipupusta na rin niya ang kanyang buhay. Sa pagpapatuloy ng labanan ni Toguro at Eugene, kitang walang laban si Eugene sa 30% lakas ni Toguro. Napatalsik siya ni Toguro at binato ng isang malaking bakal ngunit dumating si Vincent at hinati ito. Dumating din si Dennis na humingi ng paumanhin dahil huli na silang dumating. Kasunod ay kinausap ni Valdez si Toguro at sinabing kailangan niyang labanan ang grupo ni Eugene at pumayag naman ito. Nagsimulang umatake ang tatlo kay Toguro at sinangga nito ang bawat atake. Nagawang pulaputan ni Dennis si Toguro ng kanyang rose whip at kasunod ay sabay-sabay na umatake ang tatlo, ngunit pinatalsik lamang sila ni Toguro. Nagsimulang umatake si Toguro at binugbog ang tatlo. Dinampot ni Toguro si Eugene ngunit tinulungan siya ni Dennis at Vincent upang makawala. Ginamit niya ang ray gun upang patalsikin ang kanyang sarili papunta kay Toguro, at kasunod ay itinira ni Eugene ang kanyang ray gun. Mula sa nawasak na pader ay lumabas si Toguro na tila hindi man lang nasaktan sa pag-atake ni Eugene. Samantala, tinakbuhan ni Alfred si Tandang Toguro na patuloy ang paghabol sa kanila. Bumukas ang isang shutter at pumasok sila dito at narating nila ang arena kung saan naglalaban sina Toguro at Eugene. Dumating din si Tandang Toguro at pasayaw-sayaw pang inasar ang sugatang koponan ni Eugene. Sinabi pa nito na mukhang balewala ang pagkamatay ni Jeremiah dahil mahinang nilalang ang mga ito. Ikinagulat ito nina Eugene at Alfred dahil hindi pa nila alam ang pagkamatay ng kanilang master. Napatawa naman si Tandang Toguro at nagsimulang ikwento ang istorya nina Jeremiah at Toguro.
Ikinwento niya na noong mga bata pa ang dalawa ay matalik na magkaibigan ang mga ito at pareho silang naghangad na maging martial arts master. Ngunit lumipas ang panahon at tumanda si Jeremiah habang si Toguro naman ay pinagpalit ang kanyang pagkatao upang maging halimaw at ipreserba ang kanyang kabataan. Matapos ibigay ni Jeremiah ang kanyang kapangyarihan kay Eugene ay nilabanan niya si Toguro kung saan pinaslang siya nito. Sinabi pa ni Tanda na ito ay isang happy ending para sa dalawa. Habang tumatawa si Tanda ay dinampot siya ng nakababatang Toguro na tila napikon sa kanyang kwento at pinulbos siya sa pamamagitan ng isang suntok. Nagalit si Alfred at inilabas ang kanyang spirit sword upang atikihin si Toguro ngunit pinigilan niya ito gamit ang isang kamay. Tinanong ni Alfred kung bakit niya pinatay ang kanilang master at sinabi ni Toguro na pagkatapos na ibigay ni Jeremiah ang kanyang kapangyarihan kay Eugene ay nawalan na ito ng kwenta para sa kanya. Naalala ni Eugene ang kanilang pagsasanay sa ilalim ni Jeremiah at napaluha siya dahil sa kalungkutan. Tumayo si Eugene upang iligtas si Alfred at sinuntok si Toguro gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Ininda ito ni Toguro at sunod-sunod na umatake si Eugene, at bilang pangwakas, sinuntok niya ito sa ulo at pinalubog sa sahig. Inakala ng lahat na natalo ni Eugene si Toguro ngunit biglang lumindol at nabaak ang sahig. Umumbok ang sahig na tila ba may malakas na enerhiya sa ilalim nito at pagkatapos ay muling bumagsak. Sa gitna ng alikabok ay dahan-dahan na lumabas si Toguro na ngayon ay nasa anyo ng 100% ng kanyang lakas. Sinabi niya na si Eugene ay karapat-dapat na ngayon para sa kanyang 100% lakas at kasunod ay pinitik niya ang hangin at tinamaan si Alfred. Kasunod ay inatake niya si Eugene na sinubukan na suntukin siya ngunit pinatalsik niya ito. Ginamit ni Eugene ang ray gun ngunit sinigawan lang ito ni Toguro at naglaho. Kasunod ay dinampot ni Toguro si Eugene at sinabi ditong kulang siya sa motibasyon at malamang ay iniisip nitong makakaligtas siya sa kamatayan. Samantala, napag-alaman ni Charlene kung paano naging halimaw si Toguro at ikinwento niya ito kay Jericho. Ayon kay Charlene, 50 taon na ang nakakaraan, ang mga estudyante ni Toguro ay pinatay ng isang halimaw na nagngangalang Kairen. Dumating umano ang halimaw na ito at nilabanan si Toguro at pagkatapos niya itong talunin ay kinain niya ang mga estudyante nito. Balik kay Toguro, sinabi niyang gagawin niya ang lahat upang palabasin ang totoong kapangyarihan ni Eugene at kasunod ay tinira niya ang kinaroroonan nina Jenny at Micaela. Sinabi niya na ang kasunod niyang atake ay tatama na sa kanila kaya tumayo si Eugene at muling inatake si Toguro ngunit wala itong epekto. Sinabi ni Toguro na hindi sapat kung galit lang ang paiiralin ni Eugene, at itinutok ang kanyang kamao kina Jenny at Micaela upang atikihin ito ngunit pinigilan siya ni Vincent. Nagtulong sina Alfred at Vincent upang pigilan si Toguro ngunit tinadyakan ni Toguro si Alfred at inihagis si Vincent. Sumugod si Dennis ngunit sinikmuraan siya ni Toguro. Nilapitan ni Toguro sina Jenny at Micaela ngunit humarang si Alfred. Sinuntok siya ni Alfred ngunit hinawakan lang ito ni Toguro. Sinabihan niya si Eugene na isa siyang mahinang nilalang at kasunod ay binutis ang tiyan ni Alfred. Tuluyang bumagsak si Alfred at dahan-dahan na tumayo ang nagdadalamhating si Eugene. Paglingon ni Toguro ay binigyan ito ni Eugene ng isang malakas na suntok sa mukha. Dumating si Charlene at nasaksihan ang pangyayari, at sinabi sa kanya ni Jericho na ang kapangyarihan ngayon ni Eugene ay halos kapantay na ng kay Toguro dahil sa matinding kalungkutan. Sinabi ni Eugene na poprotektahan niya ang kanyang mga kaibigan gaya ng ipinangako niya kay Master Jeremiah, ngunit sinabi naman ni Toguro na sagabal lamang ang mga ito at dapat niyang iwaksi upang lumakas siya kagaya niya. Bumangon si Toguro at sinabing walang muwang si Eugene at tatapusin niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan upang maunawaan niya ito. Sinabi ni Eugene na hindi niya papayagan si Toguro na patayin ang kanyang mga kaibigan at inilagay niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang ray gun. Lumaki ang kanyang ray gun at nagdulot ng paglindol sa paligid. Kasunod ay itinira niya ito kay Toguro na sinambot naman ito. Unti-unting nasunog ang balat ni Toguro ngunit nagawa pa rin niyang pigilan ang ray gun gamit ang kanyang purong lakas. Kasunod ay bumagsak si Eugene dahil naubos na ang kanyang enerhiya. Nagpasalamat si Toguro kay Eugene sapagkat ngayon lamang niya nagamit ang kabuuan ng kanyang lakas, kasunod ay bumagsak ito at naging abo ang kanyang katawan. Lumapit si Micaela kay Alfred at pinagaling ang sugat nito.
Humingi ng tawad si Micaela kay Alfred ngunit sinabi nito na siya ang dapat humingi ng tawad dahil sa ginawa ng mga tao sa kanya. Lumapit si Dennis kay Vincent na ibinigay ang conjuring blade sa kanya. Nagsimulang bumalik ang mga insekto sa lagusan at tuluyan itong isinara ni Valdez. Sinabi ni Valdez na natalo siya sapagkat hindi niya alam ang tunay na katangian ni Toguro. Umalis sina Charlene at Jericho at kasunod ay tuluyang tinapos ni Valdez ang kanyang buhay. Habang papauwi ang grupo, tinawag ni Micaela si Vincent at sinabing mayroon siyang nawawalang kapatid na kanyang hinahanap. Ibinigay ni Vincent ang kanyang tear stone kay Micaela na ikinatuwa nito, ngunit agad din niyang sinabi na hindi siya ang kapatid ni Micaela. Tinanong ni Micaela kung sino siya at sinabi niya na isa lamang siya sa mga kaibigan ni na Eugene. Sa Spirit World, napagtanto ni na Jericho at Charlene na ang totoong hangarin ni Toguro ay matalo sa isang malakas na kalaban. Ipinagtaka ni Charlene kung bakit pinili ni Toguro ang pinakamalalang impyerno, ngunit sinabi ni Jericho na malamang ay gustong parusahan ni Toguro ang kanyang sarili dahil hindi niya nagawang protektahan ang kanyang mga estudyante. Habang papunta si Toguro sa impyerno, sinalubong siya ni Jeremiah at tinanong kung sigurado ba talaga siya sa gusto niyang puntahan. Sinabi ni Jeremiah na hindi niya kailangang gawin ito dahil sapat na ang kanyang ginawang pagsisisi. Sinabi naman ni Toguro na wala siyang pinagsisisihan at hiniling na lubayan na siya ni Jeremiah. Nagpatuloy sa paglakad si Toguro at sinabing nagsisimula palang lumabas ang totoong kapangyarihan ni Eugene, at kung hindi ito mag-iingat ay maaari itong matulad sa kanya. Sinabi ni Jeremiah na kahit sa huli ay nananatili pa rin siyang hangal at kahit ang kamatayan ay hindi siya kayang baguhin. Sinabi naman ni Toguro na hindi siya magbabago at nagpatuloy ito sa paglakad papunta sa pinakamalalim na impyerno. Samantala, habang tinatanaw ni Eugene ang Kubikukuri Island mula sa sinasakyang barko, humingi siya ng tawad kay Jenny sapagkat nasangkot ito sa kanyang gulo. Sinabi ni Jenny na okay lang yun dahil alam naman niyang ililigtas siya ni Eugene. Idinagdag pa niya na natuwa siya sapagkat nagkaroon siya ng bagong kaibigan na si Micaela. Natuwa rin siya para kay Eugene dahil nagkaroon din ito ng mga bagong kaibigan. Sumigaw si Eugene sa kalangitan at sinabi kay Jeremiah na natupad na niya ang kanyang ipinangako sa kanya. Nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo pauwi sa kanilang syudad, at sa pagtatapos ng pelikula, makikita ang ulo ni Tandang Toguro na tinutuka ng isang ibon.